likod nila, likod. Yung uso. Importante yung uso. Linisin natin ang uso. Naabot nila yung dahon ng saging, mga kaibigan. Importante yung linisin natin pagkatapos lang kumain. Yung uso nila. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Uy! Uy, Biggie! Ang lalaki na nila mga kaibigan. Nakakatuwa. 3 buwan na po sila ngayon. 3 buwan. Kaya i-update ko sila ngayon. Malinis yung kulungan nila. Kasi hindi sila dito dumudumi. Dito sila sa swimming pool dumudumi. Yan. Biggie. Guys, ang lalaki na nila. Ito ang tuwa ko. Sa 3 buwan na palaki ko sila ng ganito kalalaki. Ayan guys, na paliguan ko na sila. Pero ano pa yan, kulang pa. Itutuloy ko pa, pagkatapos ng video na to, itutuloy ko pa yung pagpapaligo sa kanila at paglilinis na rin ng todo dito sa kanilang higaan. Pero okay naman, wala naman silang, walang dumi. Hiningal ako dun . At yung ano pala, yung ano natin, nakikita ba? Lalapitan natin yung paliguan nila. Ayan mga kaibigan, kung nakikita nyo, yung flooring nagkukulay itim, no? Kasi nga, laging nabababad sa tubig. Kaya nagkukulay itim yan. At yun namang may tubig na yun na may kulay dilaw, galing po yan dito sa kainan nila. Hinugasan ko na kaagad yung kainan nila after nung pagkakain nila. Kasi ang sa atin, sa akin lang sariling opinion. Kasi sa ngayon ang outbreak ng ESF ay nandito ngayon sa amin. So kailangan nating mag-ingat na mabuti. Ayan guys. Ayan, sabi ko sa inyo kanina, pagkatapos kong pakainin ng aking mga alaga, nililinis ko na kaagad yung ano nila, yung kainan nila. At
pagkatapos kong maglinis ng kainan nila, tinutuloy ko na rin yung paglilinis ng nguso ng aking mga alaga. Kasi sa nguso ng mga baboy, diyan dumadapo yung mga langaw. Kasi may natitira na pagkain, di ba? Sa nguso nila may natitirang pagkain, kaya diyan dumadapo ang langaw. So ang ginagawa natin, pagkatapos lang kumain, nililinis na kaagad natin yung kainan nila at yung nguso nila para malinis sila. Ayan. Yan po ang ating ginagawa sa ating mga alaga. Kasi nandito nga sa atin, sa lugar natin ngayon, ang outbreak ng ESF. So kailangan nating medyo mag-ingat. At siyempre kahit anong pag-ingat naman natin, kung kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa. Pero iba na rin yung nag-iingat tayo. Kung naalala nga ninyo yung COVID-19, yung COVID-19, di ba? Ang sabi ng DOH, maghugas parati ng kamay. Kamay parati ang sinasabi ng DOH. Maglinis parati ng maghugas na mabuti ng kamay para makaiwas sa sakit. So, sa tao yon. Dito sa ating mga alaga, sa ating mga alagang baboy, kailangan din nating linisin sila. Hindi naman yung mga paa nila ang pero kasama na rin sa paglilinis natin, pagpapaligo yung mga paa. Pero ang importante talaga doon, malinis yung mga nguso nila. 'Di ba? Kaya yan po ang ating ginagawa sa ating mga alaga. Okay, sa araw na ito mga kaibigan, ano ba ngayon? September 5. September 5 po mga kaibigan. Saktong 3 buwan na po sila. Ang ating mga alaga, yan. Tatlong buwan na po sila mga kaibigan. Sa 3 buwan na yan, ayan, excited po tayo na ipakita sa inyo kung gaano na sila kalalaki sa 3 buwan na yan. Ayan, sa akin, sa sarili ko, tuwang-tuwa ako dahil nakikita ko sila na ganyan sila kalalaki ngayon sa loob ng 3 buwan lang, no? Okay. Ang ang pinapakain ko na sila pinapakain ko na ngayon sa kanila ay dapat pinishare na sila. Pero nung pinakain ko sila ng pinishare, nung unang pakain ko sa kanila, kunti-kunti lang. Tapos ayaw nilang kumain. Palagay ko sa lasa, nag-iiba kasi ang lasa pagka nagpalit tayo ng pagkain ng baboy. So ang ginagawa ko, ibinalik ko sila ngayon sa grower. Kaya grower stage na naman sila ngayon, binabalik ko. Dapat sana finisher stage na sila ngayon. So ibinalik ko po ng grower mas ang ating pinapakain sa ating mga alagang baboy. Ayan po sila mga kaibigan. Ayan. Ang ang extension ko pala, ito. Ini-extension ko yung aking kulungan dahil may 5 tayo na biik. Ngayon, litsonin na sila. Litsonin na ngayon ang ating mga biik dati na nung sinama ko sa vlog natin nung nakaraan, nung nagdalawang buwan itong mga alaga natin. Tapos gumawa na ako ng extension dito para sa kulungan nila, yung 5 natin biik. Litsonin na sila ngayon mga kaibigan. Papakita ko sa inyo pagka na tapos na. Kunting kapiraso na lang yung aking pupluringan. Tapos ito, yung gate natin, may pinapagawa na akong gate doon. Dito para dito sa gate na to. Pagka nayari na yun, kakabit ko na. Tapos baka ito bukas pag magandang panahon, itutuloy ko na ito pag flooring. Kaya pagka nayari na yan, palilipasin ko muna 1 linggo para matigas na matigas yung flooring. Hindi na nila kayang bakbakin.
Hindi kamukha nung una, yung ginawa ko doon. Nung matapos yung flooring, ito. Ayan, may bakbak na naman oh. Pero hanggang dyan lang, bakbak nila mababaw lang. So, nung una, nung natapos yan, inilagay ko na kagad sila. Ano pa lang, 3 araw pa lang. Kaya hindi pa daw masyadong siksik o tumigas yung simento, yung flooring natin. Kaya ito ang ginagawa natin dito sa extension na to. Pagka nayari to bukas, okay na yung flooring natin. Lalagyan ko pa ng kuan yan. Papatungan ko pa ng tawag dito ng puro. Pupuruhan ko pa yan, tapos lalagyan lang natin ng guhit-guhit yung walis tingting para hindi nadudulas ang baboy. Bawas kasi pag nadudulas ang baboy, siyempre na-stress yan. So ito po ang gagawin natin. Pagka nalagyan natin ng tawag dito ng puro yan, palilipasin muna natin ng 1 linggo para sure tayong hindi kaya nilang bakbakin, para hindi sayang pagod natin. Ayan po mga kaibigan. So maraming salamat sa inyo. Ayun, may ano na kagad sila oh. May dumi na kagad dun sa swimming pool nila. Pero yan, hindi ko muna pinalta ng tubig dahil maaga pa naman ngayon, alas 9 pa lang ng umaga. Mag-alas 10 na. Hindi ko muna yung pinalta ng tubig kasi mamaya lang alas 12 puno na naman yan sa dumi. Ang gagawin ko niyan, bago ako magpalit ng tubig, lilinisin ko muna yan, tapos lalagyan ko ng tubig. Pag medyo maaga kasi ang pagpapalit ko ng tubig, 2 bisis ko yan pinapalitan. Sa alas 3 ng hapon, bago ako umuwi, pinapalitan ko rin ng magpapanibagong palit din ako ng tubig kasi marumi na eh. Kaya minsan sa isang araw, 2 bisis ako nagpapalit. Kaya ngayon ang ginagawa ko para bawas pagod, ang ginagawa ko, kasi ito mga kaibigan, ito pala, mano-mano pa lang yung paghahakot ng tubig. Wala pa akong hose kasi. Yan, ito, nagtitimba lang ako sa balde. Yan, para ilalagay dyan sa swimming pool. Pero inyo yung pagod natin, pero wala tayong magagawa. Kailangan nating mag-effort para tsaka siyempre pinasok mo yung business na to, kailangan mo talagang may tiyaga, determinasyon sa ating pag-aalaga ng baboy, di ba? Dito pala ako magpapagawa ng tawag dito ng magpapahukay ng balon. Ayan, magpapahukay ako ng balon pagka medyo maluwag na tayo sa oras, doon magpapahukay ako doon sa bandaron ng balon. Pag nahukay na yan, lalagyan ko yan ng drum, tapos lalagyan ko ng hose, may gripo, lalagay ko ang hose, dire-diretso yan dito sa ating baboyan. Kaya tuloy-tuloy ang tubig niyan kasi medyo mataas yung lugar na yon. Kaya tuloy-tuloy ang tubig dito sa ating baboyan ha. Kala mo marami. Ayan, maliit lang naman tayo. Kumbaga pang pinobre pa lang na pag-aalaga ng baboy ito, di ba? Ayan. Kung umabot na ng excuse me. Kung umabot na ng mga 30 yan, 50, pwede natin sabihin na babuyan natin. Di ba? Okay, salamat sa inyo mga kaibigan. Ayan, ano pa ba? Yun lang pala ang natin, may share muna ngayon yung ating pagpapakain ng baboy. Yung sabi ko nga, nasa finisher stage na sana sila, kaya lang binalik ko sa grower kasi mahina nga silang kumain. Sasanayin din natin yan kung matutuloy na gagawin nating inahin yan at barako. Ayun, sasanayin talaga natin dapat na sa pagpapakain ng finisher. Kaya yung darak ng mais, yung ipa ng mais, para makakatipid tayo at sana magustuhan nila yung ipa ng mais.
Ayan, so mga kaibigan, ano pala, humihingi pala ako sa inyo ng tulong, pray sa ating pagpipray sa ating Panginoon na sana itong aking mga alaga na ito makakaligtas sa lumalaganap ngayon na outbreak ng ASF. Kaya samahan niyo po ako mga kaibigan, sama-sama. Kasi napakaganda, tawag dito, napaka mabisa po yung panalangin, pinaka mabisang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, yung ating pong panalangin. Kaya hiniling ko po sa inyo na samahan nyo rin ako sa aking panalangin para din dito sa aking mga alagang baboy. So yan lang po mga kaibigan, kasi nandito nga yung outbreak ngayon sa aming lugar. Ipagpa sa Diyos ko na lang ito, at siyempre samahan ko rin ang yung pag-iingat, kagaya ng paglilinis lang ng ating mga alaga. Kaya ayun ang aking magagawa. Pero kung kalooban ng Panginoon at kalooban naman ng Panginoon na makalibre ang ating mga alaga, maraming salamat. So hanggang sa muli mga kaibigan, i-update ko na lang kayo pagka natapos na itong aking extension ng aking kulungan ng mga litsunin. Yan, baka sa isang linggo, next week siguro, mailipat ko na dito. I-update ko rin kayo mga kaibigan. Okay, maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Shout out po sa ating mga kaibigan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Okay mga kaibigan, hanggang dito na lang at magandang umaga po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.